the word. Ating buhin ang mundo. Magitan ng salita ng Diyos. Tapos ngayon po ay meron tayong tanging bilang na napapakinggan. So, sino ba ito? Solo. Ay, dalawa. Okay, so dalawa po tayong special number. Ngayong umaga ito, solo and then trio. Mamaya yung trio siguro. Mauna na yung solo, okay? Sige po, pakinggan po natin. Awit po ako sa Panginoon.
Tagalog ang awit, damang-dama natin, ano. Pero pag English, parang maganda lang pakinggan. Hindi natin naiintindihan. Oo. Ganoon talaga. So, ngayon po ay dito tayo sa atin pong mensahe ng Panginoon. Natin pong pag-uusapan ngayong umaga po ito. At isang talata lamang po yung atin pong babasahin sapagkat yun naman talaga yung pinaka tema natin ngayong umagang ito. Sa Proverbs 11:30, sabi po dito, the fruit of the righteous is the tree of life, in that he that winneth soul is wise. Ayan. So, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, na siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. So, maganda po na isa-isip natin sa puso natin yan, he that winneth soul is wise. Alam po ninyo, ito ay Old Testament. Ito ay nasa Proverbs. Pero tandaan po ninyo, si Solomon ay matalino. Meron siyang angking tinatawag na ang tawag dito yung wisdom o karunungan na binigay ng Panginoon. At ang karunungan po na yan ay nakita niya yung nakaraan, yung kasalukuyan at yung panghinaharap. Ang sabi dito, he that winneth soul is wise. Wala pa naman soul winning noon eh. Tama di ba? Old Testament pa ito eh. Wala pa. Pero bakit meron dito, he that winneth soul is wise? Ibig sabihin, na bawat isa sa atin ay meron po tinatawag na gagawin sa buhay na ito. Meron tayong trabaho, mga kapatid. Meron tayong gagawin na pagbabahagi ng salita ng Diyos o Ebanghelyo. Sapagkat ito po ang itinuturo ng mga nakasulatan at gagawin po ang buhay po natin ay maging bunga, ang punong kahoy ng bunga. Tama, no? Bunga ba yan? Punong kahoy ng buhay. Ayan. So, ang title natin is Become a Tree of Life. So, tayo po ay dapat maging puno ng tinatawag punong kahoy ng buhay. Bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sa Panginoon o aming Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Hindi po sapat ang aming pag-unawa o pag-ubos naming maunawaan ng mga salita. Kailangan namin ng karunungan, ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Saan po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan na ilang Diyos, ang mensahe na iyo pong ibabahagi sa umaga pong ito, o magitan ng iyong lingkod, Panginoong Diyos, ay maging lakas po namin, Panginoon, maging gabay po namin sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Salamat, Panginoong Diyos, nawa po sa pag-uwi namin, Panginoon, meron kaming baon na meron pa kaming natutunan, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Samahan mo kami, kasihan mo kami, Panginoon. At ikaw, Panginoong Diyos, sa patuloy namin sasabihin, pupurihin at paglilingkuran. In Jesus' name we pray. Amen. So, become a tree of life. Sa banal na kasulatan po sa Genesis, kung maalala ninyo, meron pong tinatawag na puno. Okay? Meron puno. Ang una ay yung the tree of the fruit of good and evil. So yung puno na yon ang pinagbawal ng Panginoon. Yung puno na yon, yung bunga na yon ay pinagbawal ng Diyos na kainin ng tao. Sabagal sa panahon na kukunin, kainin nila yon, sila daw po ay mamamatay, sabi ng Panginoon. Pero hindi alam ng tao na meron pa doon isang puno na inilagay ang Panginoong Diyos. Nang tawag doon ay Tree of Life sa kanila. Kaya nga po, nung ang tao ay nagkasala at kinain yung bunga na yon, ay pinaalis na sila ng Panginoon sa halamanan. Bakit? Kasi baka maligaw sila doon sa Tree of Life. At pag kinain nila yung bunga doon, hindi na sila mamamatay. Kahit na nagkasala sila. Kaya babasahin natin tuloy-tuloy yung kasaysayan po noon, ay mayroon pong nilagay ang Panginoon Anghel doon na nagbabantay. At pag naligaw sila doon, hindi sila po pwedeng kumuha ng puno na yung bunga na yon sapagkat may anghel. Ngayon, ito yung pag-uusapan po natin. Yung tinatawag na Tree of Life.
Ang buhay natin bilang mga mananampalataya, tayo daw po ay mga naglalakad na tinatawag na puno ng buhay. Mga tao tayo na dapat makita sa atin yung tinatawag na puno ng buhay sapagkat tayo po ang tinatawag na tree of life sa buhay na ito. Ngayon, bilang mga mananampalataya, meron po tayong tinatawag na responsibility. Meron tayong tinatawag na gagawin. Ang sabi doon sa Matthew chapter 28, 11, 20, Matthew 11, hindi ako nagkakamali doon sa utos ng Panginoon na go ye into the world and, di ba? Sabi niya, baptizing them. So, ipapahayag natin ang salita ng Diyos. At ang bawat isa ay meron pong tinatawag na gagawin. Diba? Bawat Kristiyano ay kinakailangan na tayo po ay sama-sama na ibabahagi ang salita ng Diyos. Tatlong bagay po ang kailangan po natin abutin. Meron tatlong grupo ng tao na kinakailangan natin evangelize. Sabi sabihin, ito po ay evangelization. Okay? Ito po ay pagwawagi ng mga kaluluwa. He that willeth soul is wise. Ibig sabihin, yung hindi nagwawagi ng kaluluwa, ang kabaligtaran doon, yun. Ano bang kabaligtaran ng matalino? Pero siyempre matalino, hindi matalino. Ganun lang naman yan. So, ibig sabihin, kapag nagwawagi tayo ng kaluluwa, ang tawag sa atin is wise. Matalino tayo. Ano? Yun po ang ibig sabihin niya. Kaya tayo naligtas kasi mayroong tao na nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Tama? So ngayon, bilang responsibility natin o bilang pag-sunod natin sa Panginoon, dapat meron din tayong madadala sa Panginoon. Sapagkat ang puno ay nagbubunga. Di ba? Ang mangga na hindi nagbubunga ay walang silbi. Anong silbi ng laki ng mangga kung walang bunga? Ha? Maganda sa mangga pag nakita mo ang daming bunga. Wow! Diba? Tapos pag naihinog na yan, kulay dilaw na yan, talaga naman, di ba? Doon pala natatakam ka na. Ganun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung tatlong grupo na ito, kaya people, tandaan ninyo, ito yung dapat nating abutin for evangelization. Sino yon? Una, we are called to evangelize children. Ayan sila, di ba? Kaya nga, sinisikap din yung mga young people. Dito mga batang ito, tinuturuan ninyo na kahit na pagod na kayo, kahit na ayaw na ninyo pumunta, kahit na tinatamad na kayo, ginagawa nyo pa rin yung trabaho ninyo. Bakit? Mahalaga sila sa Panginoon. Yeah. Mahalaga sila sa Diyos. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay meron siyang tinatawag na pagkakataon na itong mga sa Matthew chapter 18, 1-6, mababasa natin dyan. Sabi dito, at the same time, when they came, the disciples unto Jesus, saying, it is the greatest in the kingdom of heaven. And Jesus called the child unto him, and set him in the midst of them. And sabi niya, said, verily I say to you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. So, nakita ng Panginoon na ang mga batang ito, nasa kanila po yung kaharian ng Diyos. Kaya nga pinaupo niya yung sa kanyang sa kanyang parang dinala niya sa kalagitnaan. Pinakita niya sa mga disipulo, in-explain niya na kung hindi ka magiging kagaya ng batang ito, ay hindi ka makakarating doon sa kingdom ng Panginoon. Alam niyo bakit? Ang bata, totoo sila. Hindi sila nagpupunwari. Pagka gusto nilang, yung gusto nila ito, gusto talaga nila yan. Hindi sila nakita ng Diyos yung bata. Ang matanda pwede magpunwari, sila hindi.
Totoo sila. Hindi ba? Yung mga bata na yan. Kaya mahalaga sila sa Panginoon. Papaalis sila ng mga alagad eh. Pero sabi ng Panginoon, wag. Dali nyo sila dito. Ang mga bata yan. Kaya sa church, hindi nawawala yung children ministry. Oo, hindi nawawala yan. Hindi pa pwedeng mawala sila. Lalaki yan mga yan, magiging ang people yan. Matuturo na naman ulit ng bata. Ganyan lang yan. Paulit-ulit lang yan mga kapatid. Oo, kasi mga bata na yan, mahal ng Diyos yan. Kasi ang bata hindi yan po pwede na lumaki na gano'n na lang. Kailangan turuan sila ng salita ng Diyos. Kaya nga sa pararong sabi doon, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So bata pa lang, tinuturuan na sila ng salita ng Panginoon. Hindi sila tuturuan ng tinatawag na sex education. Hindi tama yun. 0 to 4 years old, tuturuan mo kung ano-ano. At tinuturo niya salita ng Panginoon. Di ba? Dapat sila na, bata pa lang sila, naiintindihan nila na mayroong Diyos, na mayroong salita ng Panginoon, na dapat sundin. Dahil yan talaga ang importante sa buhay na ito. Kasi kapag ang bata ay hindi naturuan ng salita ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin, lalaki yan na walang modo. Lalaki yan na hindi marunong rumispeto. Lalaki yan na hindi marunong gumalang sa magulang. Lalaki yan na lumalaban sa lahat ng mga matatanda. Kaya tinuturuan sila. Kaya kanino sa atin, hindi ba, bata pa lang, tinuturuan natin mag-bless. Hindi nawawala yan kasi kultura natin yun eh. Matatanda ninyo kahit na wala kayo sa church, pag nakakita kayo ng matanda, mag-bless kayo kahit hindi nyo kilala. Yun talaga noon, ganun eh. Kami noon, kahit hindi na namin kilala, nag-bless kami pag alam namin matanda na siya. Kasi pag-alang yun, pag-respeto yun. Doon natin makikita na ang isang bata ay matuwid, maayos. Kaya kailangan natin sila evangelize, dali natin sila sa Panginoon. Evangelism is important work. Mahalagang trabaho po ito. Bagamat minsan, di ba, nakakapagod, parang ayaw mo na, susuko ka na. Kasi ang mga bata ang makukulit. Mga anli yan. Di ba? Anlilikot, anlilimakin, gano'n. Oo, di ba? Pero mga kapatid, tandaan natin, ang mahal ng Diyos, mahal natin. Amen? Opo, mga bata, tignan nyo alin ang gusto nyo? Yung bata kumalikot o yung batang parang zombie? Di ba? Yung hindi umiibig, ganun lang sila, nakatingin lang sa sayo. Good morning, sir. Po, sir. So, ganun po yan. Ano? Ganyan po. Tatsagain. Kaya before, tatsagain sila. Ba? Alam niyo ba yung salitang tiyaga? Pagtyagaan niyo yung mga yan. Dahil hindi naman yan habang buhay bata eh. Lalaki yan. Magiging kasama yan pagdating ng araw. Opo. At hindi naman po yan, yung mga batang ito, sila yung mga magiging tulay para yung mga magulang nila ay madala rin sa Panginoon. Tama, di ba? Kaya ngayon ang ginagawa natin, pinapalong natin yung mga magulang, nire-resolve natin sila, dahil alam natin yung mga batang ito ay maganda yung kanilang, maganda yung ginagawa natin sa kanila. Noong nakaraan, nag-visitation tayo nakaraan Sunday. Natuloy din natin yan next Sunday kasi mamaya meron kaming gatherings. Kaming pamilya. Kasi birthday ng asawa ko. So, kakain kami dyan. Tinanong ko yung isang tatay. Sabi ko, kumusta po yung ginagawa namin naman sa mga anak niya po doon. Ayaw kong gaya yung pastor, sabi niya. So, natutuwa sila. Di ba? Wala siguro matinong magulang na tuturuan mo ang salita ng Diyos sa magagalit. Hindi matino yun kapag nagalit siya. Pagka nakita mo na gano'n, okay yan. Tama yun.
At tandaan natin, hindi natin sila binibigyan ng relihiyon. Okay? Walang relihiyon tayong ini-introduce sa mga bata dito. Ang ini-introduce natin sila, ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas sa pagdating ng araw na kung tayo man ay bawiin ang buhay sapagkat ang buhay po natin ay walang katiyakan, isa lang din tayo pupunta. Walang relihiyon tayo tinuturo, tandaan ninyo. Sapagkat wala naman po talaga itinuro ang Panginoon na relihiyon para maligtas tayo. So abutin natin itong mga bata dito. Huwag tayo magsawa. Sikapin natin. No? Na sapagkat totoo naman na marabagang pagdating ng Sabado, parang kaya tuturo ng kanang ng bata. Huwag ho. Maging excited po tayo. No? Kaya po maging excited kayo. Sapagkat may reward yan, tandaan ninyo. May reward yan. Hindi man ngayon, pagdating ng araw sa harapan ng Panginoon, merong reward na ibibigay ang Panginoon sa mga naglilingkod ng matapat. Kasi pag nagsawa kayo, paano na sila? Paano na yung mga bata dito? Hayaan nyo na lang ba na kakalat-kalat sila dyan? Na samantalang ikaw, tinuruan mo sila, hindi ka makukonsensya. Pag tumigil ka, nakita mo yung mga bata na dapat nakita mo, na tinuturuan mo tapos wala na sila. Hindi dapat mangyari yun, mga kapatid. We are called to evangelize children. Kalawa, we are called to evangelize adults. Mga adults, yung mga nakatatanda, ayaw sabihin matanda eh. Nakatatanda. Bakit po? Ang mga adults po mga kapatid ay sabi nga dito, meron po silang mga tinatawag na business, mga ginagawa. Sila po ay maraming mga problema sa buhay. At ito pong mga nakatatanda kung ito ay makita natin kung minsan may mga pagkakataon na hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Mas maganda ho na abutin natin sila at i-introduce natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Tignan nyo, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay, kumbaga, marami po siyang mga tao. Meron siyang mga tao na tinulungan na maligtas. Mga tao na nawawalan ng pag-asa, mga tao na nag-wonder, mga tao na kumbaga parang meron silang mga pangailangan sa buhay. Pero mga kapatid, dandan natin ang Panginoong Jesucristo ay inamon itong mga tao ito, kagaya po ni tinatawag ni Nicodemus. Kilala si Nicodemus? Si Nicodemus po ay isang tao na matalino. No? Matalino siya. Si Nicodemus. Sa John chapter 3. Ayon po siya, parang leader po siya ng isang mga sundalo. Matalino siya. Pero, ang nangyari kay Nicodemus, meron siyang naguguluhan siya kasi naririnig niya na merong Jesucristo na may taglay, yung parang nasa kanya yung buhay na walang hanggan. So curious itong si Nicodemus, pero matalino siya. Wala naman siyang kailangan sa buhay eh. Pero alam niyo ba? Sa isang araw, pumunta si Nicodemus sa ating Panginoong Jesucristo. Pumunta po siya ng gabi. Gabi po siya pumunta. Alam niyo bakit? Kasi marahil gabi siya pumunta, una para walang makakita sa kanya. Kasi nakakahiya. Udyo po ito eh. Udyo yan. Ang mga udyo ay hindi sila masyado nakikipag-mingle sa ibang mga sa ibang mga sabihin natin na ibang lahi. Hindi sila. Kaya pumunta siya doon para hindi siya mapaya siguro sa Panginoong Jesucristo ng gabi. Marahil, hindi lang yon, kundi para siya lang yung atensyon ng Panginoon. Silang dalawa nag-usap. Sabi niya, Panginoon, paano ba ako maipanganak na muli? Di ba alam niyo yun? How to be born again. Sabi niya, you must be born again. Kailangan mo siyang maligtas. Alam natin yung kwento. Ibig sabihin, itong taong ito ay adult yan. Nangailangan ng kaligtasan. Sa madaling sabi, naligtas po siya sa panahon na yan. At hindi lamang po yan, si Nicodemus,
kundi itong si Zacchaeus. Yan. Si Zacchaeus ay maliit na tao. Midget niya, midget. Midget na niya. Dadaan ng Panginoon sa lugar nila, alam niya. Ngayon, ang Panginoon, ano siya, sikat na that time. Talo pa yung artista, talagang daming taong na ano sa kanya. Pag narinig yung pangalan niya, darating si Jesus, inaabangan na siya. Ngayon, siya kayo, dahil naigsinga siya, pandak siya, nung daming tao, wala siyang makita, hindi niya makita ang Panginoon, kaya sa puno ng sycamore. Ang sycamore po ay parang kamatsili. May mga tinik. Okay? May mga tinik. Pero si Zacchaeus, hindi baliwala sa kanya yung tinik, basta makita niya lang ang Panginoong Jesucristo na tayo. Umakyat po siya doon, at nung umakyat po siya, nakita siya ng Panginoon, bumaba ka dyan at kakain tayo sa inyo, tayong Panginoon. At alam niyo kung anong buhay ni Zacchaeus, siya po ay manitigil ng buhay. Sabi ay, ang dami niyang pera. Sa dabak pa yung pera niya, marami siyang nadadaya. Wala niyo ba, nung naligtas siya, binalik niya po ng triple yung kanyang dinaya sa kanyang mga kababayan. So, ganoon ang tao kapag naligtas. Adult po ito. Opo, kaya nga mga kapatid tayo, hindi lang children yung abutin natin, pati adult abutin natin. Sila ang mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya meron tayong soul winning. Kaya nga, he that winneth soul is wise. Maganda na nakikita natin yung ating tinatawag na trabaho na gagawin. Marami pang dapat abutin, mga kapatid. Huwag tayong tumigil, huwag tayong maghinawa, huwag tayong sumuko, sapagkat ito ang gagawin natin hanggang tayo ay nabubuhay, hanggang tayo naglilingkod sa Panginoon. Gagawin natin ito sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Ito yung tama. Ito yung ikalulugod ng Diyos. And we must look past in the people to their eyes, and we must see beyond the smiles of the people with tears. Na kapag ka ang tao ay naligtas, yung kanyang luha ay mapapalitan ng pagngiti. Mapapalitan ng pag-asa. Nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Alam niyo ba na maraming tao ang may mga problema sa buhay na ito? Sa panahon na ito, mga kapatid, alam niyo ba yun? Maraming tao ang nawawala ng pag-asa na para pag wala ng Diyos sa buhay niya. Sa ospital, no? Punta tayo ng ospital. Tanungin natin bawat isa. Gusto na nila mamatay? At totoo lang. Hindi natin alam yun. Or marami sa lahat nila. Lalo na yung masakit sa buto. So, orthopedic, takbo. Katakot-takot na sisigaw sila umaga, gabi sa sobrang kirot. Ang sakit sa buto ang pinakamahirap na karamdaman. Tandaan niyo yan. Lalo na sa spine. Gusto mo nang mamatay pero hindi ka namamatay. Isigaw ka, Lord, kunin mo na ako, pero hindi pa namamatay. Imagine niyo yung pain yan. Diba? Yung mga taong ito wala na itong pag-asa. Sila yung mga dapat makarinig ng salita ng Diyos patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa kaligtasan. Sila yun. Kasi ako na hospital ako, ang hirap. Kung may husga dito, may husga dito, may husga niyan, hindi ka makagalaw. Yung isang linggo ko para ako, isang taon na. Hindi ako makakain, hindi ako makainom. Ako maniwala kayo sa akin. Kahit titiblan ng tubig, wala. Kahit kunting pagkain, wala. Bawal, sabi ng doktor, bawal ka kumain. Sabot akong gano'n. Wala akong magawa. Nag-pray na lang ako. Lahat ng kinakain ko natutuwa sa dextrose. Lahat yan, antibiotic, maya-maya, saksak na. Sabi ko pa yung tapos ito. Hindi ka makatulog kasi pag higa mong gano'n, nasakit ang likod mo, babangon ka, hihiga ka na naman. Sabi ko, pambira. Kung pwede lang magpakamatay, magpapakamatay ka na eh. Kung ka na ng laso, tapos na. Pero hindi, gano'n talaga.
Alam natin may purpose ang Panginoon. Kailangan mo disin. Kailangan maghirap, kailangan magdusa para bumalik ka. Hindi ba ganun? Ganun yan eh. Kasi may mga tao doon sa lahat ng mga ospital, napakahirap po ng kalagayan nila. Hindi lamang po ang kahirapan sa pera, kundi yung kahirapan doon sa damdamin. Kahirapan yung isip, talagang pagod na. Panginoon, kung pwede lang, diba, kung pwede lang mag-request sa Panginoon, kung ano kunin ba ako, agad-agad kunin ka na. Ganun kabilis, diba? Pero hindi. Pag ayaw ng Diyos, hindi pa talaga eh. Sila yun. Mga adult, mga nangangailangan ng ebanghelyo. Kaya nga pag nasa ospital ako, pag meron ako nakakausap na isa, talagang pinipilit ko talaga eh, na ibahagi sa kanya yung salita ng Diyos. Madali yan kasi doon, maya-maya kasi pag tatawagin na, so hindi ka na magpapag-share. So ang ganda pagkakataon na kapatid, so gawin natin. Hindi man natin sila madala sa church, at least paligtas sila. Bago sila ng ebanghelyo. Yun naman ang purpose doon eh. Hindi para maging member. Kung di kahit saan na magpunta, basta ibahagi mo yung salita ng Diyos, trabaho natin yan, bahalang Panginoon dyan. Tama ba? Yun eh, ganun naman eh. Dapat ganun talagang gawin natin. Children, adult, hindi lamang po yan. We are called to evangelize those nearest eternity. Ano ibig sabihin nito? Nearest eternity. Ano ibig sabihin yan? Yung mga malapit na matibok. Naalala ko, nung bata ako, pag kami mamamatay, tatawagin yung ano sa amin, maglalagay ng krus. Diba? Papahisusan ang tawag. Papahisusan. Lalagay ng krus bago mamatay. Basta ilalagay ng krus sa gano'n, tapos nag-pray sila, ganyan. Hindi ko maintindihan bakit. Yung bang para mamamatay na, alam mo ito, may baril nito, gano'n. Hindi mo nabutan ano. Sabi gano'n eh. Nabutan ko yun. Na talagang, mamatay na ito, magiging ano din. Tatawagin yung ano, basta kung sino lalagyan ng krus na ganyan. Hanggang mamatay yun. Gano'n. Ano mo, bihira, bakit gano'n? Ngayon, hindi na nagagawin. Pag may alam kayo na sa kapitbahay ninyo na may sakit, ipadalangin na ninyo. Okay? Pag-pray nyo na, share nyo na ng kaligtasan. Kasi life is short, sabi nga. Okay? And death is sure. Diba? Ang buhay na eksik, ang kamatayan ay totoo. Sigurado yan. Walang taong hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Kahit bata, may edad, may yaman, mahirap. Diba? Lahat yan. Hindi yan natin sigurado. Walang nakakasigurado ng kamatayan. Walang tao na nagsabi, bukas mamamatay na ako. O hindi pa ako mamamatay. Walang ganun. Ang Diyos ang magtatakda. It is appointed unto man wants to die. And after this judgment. Appointed talaga eh. Appointed ang kamatayan. Intindihan niyo po, appointed siya. Tinatakda. Ang Diyos ang nagtatakda. Kaya sabi ko, kung ako, at sa totoo lang, pwede na ako mamatay, pero hindi pa eh. Hindi pa tinakda ng Diyos eh. Tama ba? Kasi sa lahat sa atin dito, ako lang naman may sakit eh. O pwede na ako mamatay, pero hindi pa tinakda ng Diyos. So, hintayin natin kung kailan itatakda. Yan ang maganda dyan. Pag tinakda na ng Diyos, yun na yun. Tapos na. Ang maliligayang araw. Wala na. Sabihin, hanggang doon lang. Kaya kahit bata, kahit malakas, pag tinagdan ng Diyos, yun yun eh. Wala na. Yun na yung mga na-aksidente. Di ba doon sa Marilaki? Asahan niya ba mamamatay siya? Nagsusuperman siya doon sa ano eh. Sa motorsiklo eh. Oh. Masaya siya eh. Oh. Maya-maya,
may bumangga o yung patay. Oh. Kina-appointed sa kanya. Kina-appointed niya sa sarili niya. Siya nag-appointed. Alam niya namang delikado yun, bakit niya ginawa? Siguro sabi ng Panginoon, ayaw ko pa sana ikaw mamatay eh. Gusto mo na mamatay eh. Hindi bahala ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, pambira, inunahan mo ba ako? Di sige. Tama na ba, Superman na gano'n, papasikat? O yun, tuloy. Patay. Mahirap yan. Oo. Kaya, alam mo na ikaw ma-aksidente ka na sa gagawin mo na yan, di ba meron kang gagawin, alam mo naman na delikado, gagawin mo. Huwag mong gawin. Ngayon, ayaw mo na mabuhay, edi sige. Ganun lang naman ang usapan dyan. Di ba? Na ayaw mo na talaga, di ba? Oo, sige. Gawin mo. And sin is the cause. Kung bakit namamatay ang tao, ang dahilan po ay kasalanan. In Christ is pure. Ayan. Si Kristo lamang po ang lunas. Dahil kung wala po ang kasalanan, wala pong mamamatay sa atin. Tandaan niyo yan. Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, purihin ng Diyos, hindi tayo mamamatay kahit kailan. Yun po ang pangako ng Panginoon. Diba? Pag tayo po ay hindi nagkasala, ang sarap ng buhay natin siguro, imagine ninyo, ano? Na kahit wala tayong mga damit, walang malisya. Ganoon naman yun eh. Oo. Hindi uso damit, hindi wala sanang SM. Diba? Walang mananahin. Kasi wala nang tatahin eh. Wala naman damit ang tao eh. Oo. Kasi ganoon si Evan, si Adan nun eh. Wala yun, walang malis na yun. Sabihin mga banal, mga tao, sa panahon na yan, walang anumang kadumihan sa isip. Ganun din ka ng Diyos, perfect eh. Diba? Maayos. Eh, nung dumating yung kasalanan yun, nagkaroon malis siya. Eh, nagkakamalis siya ngayon. Diba? Doon ang galing yun eh. Oh. Eh, mga balik iniisip natin, galing yan doon. Bunga yun ng kanilang kasalanan. And we must reach those who are soon to die. Di ba? Yung mga malalapit na mamatay. And we must hear the good news widows who have lost hope. Yung mga nawawala ng pag-asa. And we must break through the apathy in the snatched souls from Him. Araw-araw, yung minuto may namamatay po. Na kailangan po natin silang agawin yung kanilang mga kaluluwa galing sa patungo sa impyerno. Ibigay natin, alisin natin, at yun po ang ating mga trabaho, mga kapatid, mga pinamahal. Sabi ko po sa inyo, ang buhay na ito ay nabinigay sa atin ng Panginoon. Dapat maging kapaki-pakinabang. Kung meron nga katrabaho, bagay naman ang salita ng Panginoon, kahit yung testimony mo lang, kung paano ka binago ng Diyos, kung paano mo tinanggap ang Panginoon. So, ganun lang. Mga kapatid, no? Kapag ganyan po ang ating pong responsibility na binigay sa atin ng Panginoon, tayong mahihiya o tayong matatakot. Dahil kung may matatakot tayo, wala po tayong magiging bunga. Wala pong maliligtas. Mga young people, kung hindi nyo kayang sira, dalhin nyo sa Diyos. Pilitin nyo sila, dalhin nyo sila. Bagay natin salita ng Panginoon. Sapagkat yun ang trabaho natin para tayo po ay maging totoong punong kahoy ng buhay. We must be a tree of life. Buhay natin. No? So, sapagkat mahalaga na sabi dyan, ang pinakamagandang muling phrase, he that willeth soul is wise. Maging matalino tayo mga kapatid. Maging matalino tayo. Magpugi tayo ng mga kaluluwa. Ang tanong mga yan people, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Kung wala pa, hindi pa huli lahat. Meron pa, pwede pa tayo magdala
ng mga kaibigan natin, nakilala natin sa Panginoon. Nabagat yun ang ating pinag-uutos ng Diyos. Naalala ko yung kapatid ko, ano sa akin yung nasa Canada. Wala sa Diyos, kundi dali ko sa Diyos. Sinasama ko siya. Siyempre, hindi naman yan kagadagan sa amin. Di ba? Ayaw yun siya sa una. Pero tinaga ko talaga. Usama ko. Hanggang kalaunan na sa na siya. Yun. Naging kasama ko sa Diyos. Sinama ko yung dalawa kong mga apat pamangkin sa Baguio. At nakakilala sa Panginoon. Yung doon sa Muntinlupa, nakakilala. Pero dito sa Paras, hindi ko alam. Kasi iba yung environment doon. Ngayon magiginom na yung mga pamangkin ko doon. Yung dalawa, na nandun sa Muntinlupa, bata pa sila. Naghanap ako ng church. Kasi naligtas sila sa Baguio eh. Nakilala sila sa Panginoon. So ngayon, ang ginawa ko, naghanap ako ng church sa Muntinlupa. Nakakita ako. Baptist. Kaya lang, ano yung Southern Baptist? Na-endorse ko doon sa pastor, kinawasan ko. Sir, ay pamangkin mo po ito. Sabi ko, na